Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Mahal, hindi ba tayo magse-celebrate ngayon? Mansa rin natin ngayon. 6 months na tayo. Baka naman katulad ng ibang mga couple ay pwede rin tayo mag-celebrate. Wika ni Laila kay Leo nang dumating ang asawa mula sa company nito. Naabutan niya itong nasa sofa at tila ba kanina pa siya nito inaabangan. Wala pa ring pagbabago sa araw na ito. Wala pa rin siyang mahanap na willing tanggapin ang investment niya. Mahal, baka pwedeng magluto ka na lang ng foods para sa atin. Suhestyon naman niya rito. Mahal naman, espesyal ang araw na ito para sa ating dalawa. Paranasin mo naman sa akin na kahit na makakain sa mga sosyal na lugar, katulad ng pagpaparanas mo sa dati mong asawa. Wika nito na nakakapit na ng husto sa likuran ni Leo. Napakamot siya sa batok sa narinig na sinabi ni Laila. Mahal, stop comparing, okay? Aniya. So ano, kain na tayo sa labas? Let's celebrate? Ay, gusto ko yan. Salamat talaga, mahal, ha? So magbibihis na ako. Aalis na tayo. It's almost 6 p.m. na. Di ba, mahal? Wika nito. Sure, sige. Maghanda ka na. Hihintay na lang kita rito sa labas. Wika niya rito. Sandali lang, mahal, ha? Anito at mabilis na pumasok sa kwarto nila. Napaupo siya sa sofa habang ang isang kamay ay minamasahe ang kanyang sentido. Kanina pa kumikirot ang kanyang ulo. Napabugas siya sa hangin ng isiping hindi pa pala siya nakakakain kanina pang tanghalian. Napakaabala niya, kaya pati oras ng pagkain ay nakakalimutan ni niya. Tumayo siya at pumunta sa dining table at binuksan ang food storage na nasa tabi ng mesa nila. Nagbabaka sakali kung mayroon pang kahit na isang pirasong ulam o di kaya kanin man lang, ngunit wala talaga. Tila agad siyang nanghina. Naalala niya dati ang asawa na palaging nag-aantay sa kanya at may nakalaan talagang ulam na luto nito para sa kanya lamang. Naalala niyang palagi itong naghahanda ng espesyal na menu kapag hapunan at minsan naman ay hindi naman niya kinakain, lalo na sa panahong sila na ni Laila. He always ignore her kasi ang atensyon niya dati ay kay Laila na. Binabaliwala niya ang mga efforts ni Isabel noon na hindi niya nakita ni isang beses kay Laila ngayon. Napaupo siya sa dining table. Hindi niya mawari ngunit habang iniisip niya ngayon ang dating asawa niya, ay tumutulo ang kanyang mga luha. Bakit? Bakit siya nalulungkot at naiiyak? Dahil hindi niya nararamdaman ang pag-aalaga at pag-aaruga ngayon kumpara sa dati. Hindi ba ito ang gusto niya? Ang makasama ang babaeng dala-dala ang anak na pinapangarap niya. Iniwan nga niya ang babaeng pinakasalan niya at pinangakuan ng pagmamahal para lamang sa babaeng makakapagbigay ng kasiyahan sa buhay niya. Dinukot niya ang panyo sa kanyang bulsa at pinahid iyon sa mukha niya. Tila anumang oras ay bibigay na siya. So tara na, mahal. Handa na ako. Masiglang bati sa kanya ni Laila. Sabay yakap sa kanya. Tumayo siya at naglakad na rin patungo sa parking lot. So saan mo ako dadalhin, mahal? Sa sosyalan na hotel, ha? Para espesyal talaga kagaya ng pagiging espesyal ko sa buhay mo. Wika nito sa kanya at itinantay ang ulo sa kanyang balikat habang nagmamaneho siya. Pagkalipas lamang ng 20 minutos ay nakarating na sila sa hotel. Ang totoo, bago lamang ang naturang hotel. Pag-aari iyon ng isa sa mga Miller na si Timothy. TMH? Sambit naman sa kanya ni Laila. Yeah, Timothy Miller's Hotel. Aniya at inalalayan na ang babae na makababa sa sasakyan. Mahal, ikaw na ang umorder mamaya, ha? Alam mo namang hindi pa ako sanay sa mga ganitong kasosyal na mga hotel. Bali, training ground ko na lamang ito. Hanggang sa masanay na ako, katulad ng dati mong asawa. Natatawang wika naman ni Laila. Ewan pa niya kung ba't lihim siyang naiinis. Dati ay tuwang-tuwa siya kapag ganito ang inaasta ni Laila. Ngunit ngayon, lalo na noong nakita niya sa CCTV na mansyon, ay tila may nagbago sa nararamdaman niya
Tila unti-unti siya nanlalamig sa babae. Dahil sa isang igla pagkatapos niya matuklasan iyon, ay tila hindi na niya kilala si Layla. Nabulagan ba siya? Bakit parang ngayon lamang niya napagtanto ang lahat? Lalong-lalo na ang tungkol sa pagkatao nito. Umupo sila sa pinakagitna ng dining area dahil iyon ang pinili ni Layla. May lumapit na waiter sa kanila at nagbigay ng 2 minubok. Ay mahal, ako na pala ang o-order ha. Teka, wika ng babae at hinayaan na lamang niya ang babae. TMH is a 5-star hotel. Ang pinakamababang meal rito. Kahit nakapiranggot lamang ang laki ay lilibuhin na talaga. Mahal, mauubos ba natin ang lahat ng in-order mo? Tanong niya kay Layla nang marinig ang mga in-order nito na sandamakmak na yata. Of course naman mahal, ako pa ba? Gusto ko rin talagang subukan lahat para hindi ako ignorante, diba? At saka someday, kapag kasal na tayo, ay palagi tayong aatin ng mga party ng pangmayayaman. So para hindi naman nakakahiya sa iba. Wika nito na kumikinang ang mga mata na tila ba ini-imagine na nito ang araw na iyon. Alam mo ba na ang mga babaeng Del Carmen, they always choose to cook at home? They learn recipes and cook for their husband and children. Mas ini-enjoy nila iyon kaysa sa kumain sa labas. Del Carmen ladies by blood. At kahit na ang mga nakakaasawa lamang ng Del Carmen ay may isang special dish na ipinagmamalaki sa pamilya. Mahaba niyang salaysay, which is true dahil karamihan nga sa mga Del Carmen ay mas preferred pa ang mga lutong bahay at native foods compared sa lutong restaurant. Ay mahal, hayaan mo na sila. Sanay at sawa na sila sa mga lutong hotel dahil natikman na nila. Kung ako ang naging legal na Del Carmen, naku every night ay iimbitahan ko silang kumain sa labas. Sa milyones ba naman nila sa bangko, kahit buong buhay nila sa hotel matulog at kumain ay kering-keri, hindi ba? Wika nito. Umiling naman siya. Of course not. They only value their husband's money because it is not earned by just sitting down and counting their millions. Their millions was earned through hard work, dedication, stress and sleepless night. Kaya mahirap para sa kanila ang magtapon ng pera. Paliwanag naman niya rito. Mahal, sa panahon ngayon, dapat lang na magsaya at huwag nang maging kuripot dahil maikli lang ang buhay. Tingnan mo, kapag itinatago mo lang ang lahat ng pera mo sa bangko, then namatay ka, o di sino ang magpapakasaya, hindi ba? Naku, huwag nang maging kuripot, no? Sambit naman ito. Tumahimik na lamang siya at hindi na sumagot kay Layla dahil alam naman niyang hindi na niya mababago pa ang pananaw nito sa buhay. Hindi nagtagal ay dumating na rin ang in-order nila at halos napuno nga ang kanilang mesa ng kung ano-anong mga pagkain. Thank you so much mahal ha, dahil pagdating sa akin hindi ka talaga nagtitipid. Masayang sambit ni Layla. Bahagya lamang siyang napangiti pero sa loob niya at isip niya ay kinukwenta na niya lahat ang in-order nito. Humigit kumulang na 10,000 pesos ang initial na pagkwenta niya. Nakaisang subo pa lamang siya nang mahagip ng tingin niya ang magkaparehang papasok pa lamang sa loob ng restaurant. Napakunot ang noo niya nang makita kung sino ang kasama ng dating asawa niya. Si Ian Del Carmen, ang pinsan niya. Umorder ka na, Isabel. Sambit sa kanya ni Ian na makaupo sila sa pinareserve nitong mesa. Sigurado ka? Kapag ako ang umorder, lahat ng nasa menu ay o-orderin ko. Aniya sa binata. Sige, ikaw ang bahala, basta kaya mong ubusin, walang problema sa akin. Wika naman ito. Tiningnan niya ang minubok at sinabi sa waiter kung ano ang pinili niya. Hindi naman nagtagal ay dumating na ang in-order nila at nagsimula na silang kumain. Natatawa siya kay Ian habang nagkukwento ito. Isabel, I need you to look at the right. Utos nito sa kanya na agad rin namang niyang ginawa. Parang sabay pa talaga silang lumingon ni Leo at nagtama rin ang kanilang mga mata habang parehong isinusubo na sana ang carbonara sa bibig. Naalala niya lang na ang carbonara pala ang paborito nilang mag-asawa. Dati kapag nasa restaurant sila ay hindi talaga iyon nawawala sa menu nila at iyon talaga ang una nilang kakainin. So they are sitting now at the hotel in different seats and different partners. Pero ang pinapapak nila ay iisa. Bigla niyang iniwasan ang mga mata ni Leo. Anong klaseng titig ba ang pinukol nito sa kanya ngayon? Parang titig na may nagawa itong kasalanan sa kanya at gustong humingi ng tawad.
Natahimik ang bigla ah. Ani ni Ian na mapansin ang pagkatulala niya bigla. Never mind, ikaw kasi, sinabi mo pang nandito yung pinsan mo. Wika niya rito. Hindi ko nalang lalapitan at baka magiging uncomfortable ka pa. Anito sa kanya. Ano ka ba? Of course hindi no. Go after eating have a little chit-chats with him. It's totally okay. Hindi naman ako asal kalye at magwawala dito sa hotel dahil may kasamang kabit ang asawa ko. Natatawa niyang sambit kay Ian. Okay, later pagkatapos kumain. Kukumustahin ko siya. You're so brave, Isabel. Kapag ibang babae ang niloko at pinagtaksilan, ay talagang magwawala talaga every time na makikita ang asawa na ibinabandera ang babae nito. Saan ba makakahanap ng asawa na kagaya mo ha? Biro nito sa kanya na ikinatuwa rin naman niya. You see, I'm just preserving my dignity as a woman. A strong woman just let things pass, even though it kills her inside. Pride na rin lamang ang natira sa akin after he left me. So magwawala pa ba ako, Ian? Anong iisipin na lamang ng kanyang babae? Mas magdidiwang iyon dahil para na akong luka-luka na hindi matanggap-tanggap ang ginawa ng asawa. Sa totoo lang talaga, Ian, gusto ko talaga silang tadtarin ngayon using this stick knife, lalo na ang babaeng yan. Dahil matagal-tagal na akong nagtitimpi. Magpasalamat siya at pareho kaming buntis. Aniya rito. Hayaan mo, matatapos din ito. One day, you find yourself smiling again, but not with the same person. Anito. Of course, with different person. Ang magiging anak ko. Hoy, pakiusap ko sa'yo ha. Huwag mong sasabihin. Chismoso ka pa naman. Nakangiting wika niya kay Ian. Natigilan ito sa panguya nang marinig ang sinabi niya. Ikaw naman, oo, you have my word. Nirerespeto ko ang desisyon mo kung yun ang ikinakabahala mo. Sagot naman ito sa kanya. Salamat. Tipid niyang sambit at nagpatuloy na sa pagkain. Hindi naman nagtagal ay natapos na rin silang kumain ni Ian. Alam niyang pupuntahan nito si Leo ngunit sinabi na muna niya rito na pupunta na muna siya sa CR. Kaya hindi na muna ito tumayo at hinintay na muna siyang bumalik. Magre-retouch lang muna siya saglit dahil nawala na ata ang lipstick niya kanina. Paalis na sana siya sa CR nang may humablot sa braso niya at hinila siya patungo sa gilid. Leo, anong problema mo? Tanong niya sa lalaki. Mukha talaga siyang kawawa at payat kung titingnan. Ang kanyang mga mata ay mukhang pagod na may maitim na bilog na nakapalibot dito. Isabel, pwede ba tayong mag-usap sandali? Tanong nito. Ano ba ang sasabihin mo? Dalian mo na at hinihintay pa ako ng date ko. Si Ian? Anito na walang kabuhay-buhay ang boses nito. Yun lang ba ang sasabihin mo, Leo? Okay, bitawan mo na ako. Utos niya dahil nakahawak pa ito sa magkabila niyang braso sa mga sandaling iyon. Gusto kong humingi ng tawa dahil pinagbintangan kita kagabi. Something that you didn't do, but I still insulted you. Malumani nitong sambit. Okay lang yun, Leo. Sanay na ako. Nasimula nang makilala mo ang babae mo, naging bulag ka na at pinaniniwalaan mo lahat ng kadramahan niya. Well, sino pa nga ba ang paniniwalaan mo, Leo, no? Siyempre yung babaeng mahal mo. Nanginginig niyang wika sa dating asawa. Patawarin mo ako, Isabel. Anito sa kanya pero biglang pumalibag ang mukha nito sa lakas ng sampal niya rito. Yan ang hindi ko kayang ibigay sa iyo, Leo. Kahit na lumuhod ka pa sa harapan ko. Look at yourself in the mirror. Ayusin mo nga ang sarili mo, Leo. Ano bang nangyayari sa iyo? You look so miserable. At mukha kang kaawa-awa. Itinulak niya ang lalaki at taas noong bumalik kaagad sa mesa kung saan naghihintay si Ian del Carmen. 11,800 pesos. Sambit sa kanya ni Laila na makabalik na siya sa pwesto nila. Nakatayo ang waiter sa tabi ng babae at naghihintay ng bayad nila. Dinukot niya ang kanyang wallet at kinuha ang card niya. Ipapaswipes na lamang niya iyon dahil wala siyang dalang cash sa wallet niya. Umalis ang waiter at pagkalipas ng ilang segundo ay bumalik na kaagad ito. Sir, hindi po nagpa-process eh. Maybe offline po ang bank ninyo ngayon? Sambit nito nang makabalik na sa mesa nila. Baka okay na ngayon. Boy, won't you try again?
Wala pa naman akong dalang cash, aniya rito. Nang bumalik naman ang waiter kasama na nito ang manager. Sir, nagtry pa po kami at pangatlong beses po, pero hindi po talaga pwede. Correct po ba ang pinaibinigay niyo po sa amin? Tanong ng babaeng manager. Yeah, hindi ako magkakamali na yun talaga ang pin ko. Wala akong cash miss. Yan lang talaga ang gamit ko sa transaction ko eh. Paliwanag niya sa dalawa. Naku sir, hindi po talaga gumagana. Why na try na lang po ninyo mag-withdraw? May ATM machine po sa labas. Baka sakaling gumana po or may laman po ba ang ATM niyo sir? Tanong ng manager sa kanya. Miss, hindi mo ba kilala ang iniinsulto mo? CEO yan ng Del Carmen Group of Companies. Siyempre naman may laman ang ATM na yan no? Si Laila ang sumabat sa usapan nila. Pinasal niya ang kamay ni Laila at suminyas rito na huwag nang makialam. Sige, I try to cash out outside. Just wait mahal, I'll be back. Wika ni Leo. Wait miss. Just use my card instead. Umupo ka na bro, ako na ang bahala. Pigil ni Ian sa kanya at inabot nito ang card nito sa dalawa. Bro, tanging sambit niya nang makita ang pinsan. Umupo si Ian sa tabi niya. Kumusta bro? Kanina pa namin kayo nakita ni Isabel. Hindi ako nakalapit dahil pareho pa tayong busy. So kumusta na? Wika ni Ian na inilahad ang isang kamay sa kanya at nag-fist bump pa silang magpinsan. Okay naman bro. By the way, si Laila nga pala. Mahal siya si Ian Del Carmen, may first cousin. Pagpapakilala niya kay Laila sa pinsan niya. Hello, so ikaw pala si Laila. Kumusta naman ang pagbubuntis mo? Tanong ni Ian kay Laila. Matamis namang napangiti ang babae kay Ian pagkatapos itong ipakilala rito. Napakagwapo pala talaga ng mga Del Carmen. Okay naman, alagang-alaga ako ni Leo. Well, that's good. Sambit naman ni Ian. Sinong Isabel nga pala ang kasama mo? Dagdag na sambit naman ni Laila. Si Isabela. Suminya si Ian kay Isabel at lumapit naman ito sa mesa nila. At umupo na rin kasama sila. Umupo si Isabel sa tabi mismo ni Laila na bigla na lamang tumahimik pero ang mga mata ay panay ang sulyap sa kanya. So, nakajakpat ka na naman Isabel. Pagkatapos mo kay Leo, sa pinsa naman itong milyonaryo. Napakatindi mo pala pagdating sa mga bilyonaryo no? Bulong nito sa kanya. Busy ang dalawang lalaki sa pagkukwentuhan kaya hindi sila pinapansin ng mga ito. Oo nga no, pagdating talaga sa mga bilyonaryo napakalakas ko. Wika niya rito. Sasabayan na lamang niya kung ano ang tingin nito sa kanya. Nakakatuwa nga dahil ang tingin nito sa kanya ay isang gold digger. Talagang sobrang nakakatuwa ang pagiging walang alam nito tungkol sa kanya. Naghihirap ka na ba Isabel? Kaya kailangan mo na ng ibang bilyonaryo na magsusustento sa'yo? Oh, kawawa ka naman pala no. Dahil ni isang baryan 5 ay wala kang makukuha kay Leo. Dahil ang lahat ng mamanahin niya ay mapupunta sa anak namin. Ng anak ko. Bulong ulit nito sa kanya. Nakangiti ito ngunit ang mga salitang sinasabi sa kanya ay puro mga nakakainsultong mga salita. Oo nga hirap na talaga ako. Kaya kailangan ko si Ian Del Carmen para hututan siya. Sayang naman itong ganda ko kung taga-kanto rin lang ang huhututan ko no. Parang ikaw lang 'di ba? Bulong ulit niya rito at kinopya niya ang estilo nito na pagpapasweet at tudong ngiti habang bumubulong sa tainga ni Laila. Nakita niya ang pamimilog ng mga mata nito dahil sa sinabi niya. Ang akala siguro nito ay hahayaan niya itong apihin lang siya nito. O ano? Hindi ba totoo? Pero malay mo, panaginip mo lang ang lahat ng ito. Baka darating ang araw na magigising ka at babalik ka na sa squatter ulit. Bulong ulit niya rito. Bahagya itong humalakhak at lumapit na muli sa tainga niya. Nakakatawa ka talaga Isabel. Ako babalik sa squatter? Sa yaman ng asawa ko? Baka ikaw ang nananaginip na babalikan ka pa ni Leo. Dahil ang totoo ako ang pinili niya at iniwan ka. Dahil wala kang kwentang babae. Muling bulong nito sa kanya. Saglit siyang natahimik. Nasapul rin siya sa huling sinabi nito. Mr. Del Carmen, okay na po ang card ninyo. Ito na po maraming salamat. Wika ng waiter sabay abot ng card kay Ian. Teka lang waiter,
Pakibalot na lang ng mga hindi namin naubos. Sayang naman, pwede pa itong ipakain sa aso namin. Wika ni Laila sa waiter. Natigilan siya sabay tingin kay Ian. As in, tama ba ang narinig niya? Sumulyap siya kay Leo at nakitang namula ang magkabilang pisngi nito. Paano kaya dito naaatim na pakisamahan ang babae nito? Laking mahirap naman pero kung umasta ngayon ay daig pa ang mga bilyonaryong kumikita ng milyones kada araw. Ibig sabihin ay hindi pa rin ito alam ang kalagayan ni Leo hanggang ngayon. Bakit hindi pa aminin ni Leo ang totoong estado nito ngayon? Para naman aakto na ang babae sa tamang level nito. At hindi yung waldas ito ng waldas na parang hindi mauubusan ng pera. Kanina ay narinig niya ang usapan ng waiter at manager na 11,000 ang halaga ng in-order ng mga ito. Samantalang sa kanila ni Ian ay nasa 3,000 lamang. 5-star hotel ang pinasukan nila at gold ang presyo ng mga pagkain sa hotel na ito. Kung si Laila ang umorder ng mga pagkain kanina, ay inakala siguro nitong karinderya lamang ang pinasukan dahil halos hindi na magkasya ang mga pagkain sa mesa. Sa kabilang banda ay tama naman pala si Papa El. Dahil kung hahayaan itong mamuhay si Leo bilang isang bilyonaryong Del Carmen, ay malulustay ang lahat ng pinaghirapan ng mga ito. Laila doesn't know the value of money kasi hindi ito ang naghahanap buhay. Ang akala siguro ng babae ay kapag nakakabit sa pangalan ng isang tao ang salitang bilyonaryo ay hindi na nauubusan ng yaman, which is wrong. Sa kabila ng success at tanyag ng pangalan ay ang walang kapagurang pagsisikap at mga balakid muna ang hinaharap. Mali ang akala ni Laila na kapag bilyonaryo ay naglulustay na ng pera dahil kabaliktaran ang kung anuman ang nasa isip nito. Kaninang hinarang siya ni Leo kanina sa CR ay gusto sana niyang dagdagan pa ang mga sinasabi niya. She wanted to tell him to be strong and start all over again and never lose hope. Asawa niya pa rin ang lalaki at hindi naman niya basta-bastang itinatapon ang lahat ng pinagsamahan nila. Kaya naaawa pa rin talaga siya rito kung anuman ang sasapitan nito balang araw. Matagal na silang magkasama bago pa man sila ikasal, kaya kahit hindi na niya bibigyan halaga ang pagiging mag-asawa nila, kahit na ang pagkakaibigan na lamang nila ang iisipin niya dahil doon naman talaga sila nagsimula bago sila nagkaibigan. She is his best friend at lahat ng problema nito ay siya ang tagakinig at taga-comfort rito. Kaya ba ito mukhang miserable ngayon dahil wala na itong masasandigan pa? Napabuntong hininga na lamang siya. Hindi lang asawa ang nawala kay Leo, kundi ang nag-iisa nitong best friend. Nang araw na niloko siya nito at pinili nito ang babae, nawala ang asawa nito. Kasabay nun ang pagkawala na nag-iisa nitong matalik na kaibigan.